Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, GMRC 3, Quarter 4, Week 4, Gawain ng Relihiyon o Paniniwala sa Kinabibilangang Pamayanan. Para sa unang araw. Panoorin ang kwento ng pananampalataya, Tagalog Motivational Story, Gintong Aral. Narito ang YouTube link. Pagmasdan ng larawan. Ito ay larawan ng mag-aaral na taimtim na nananampalataya. Ano ang ginagawa ng mag-aaral? Ano ang pananampalataya? Ginagawa niyo rin ba ang nasa litrato? Bakit mahalaga ang makilala ang mga gawain ng relihiyon o pananampalataya? Bakit mahalagang natutukoy ang mga gawain ng relihiyon o pananampalataya? Masasabi mo bang ikaw ay may pananampalataya? Paano mo ipakikita ang iyong pananampalataya? Sa araw na ito, kayo ay inaasahan na nakakikilala ng mga gawain ng relihiyon o paniniwala sa kinabibilangang pamayanan. Ang pagiging magalang ay kakabit ng pagkilala sa iba't ibang pananampalataya ng mga kapwa-tao sa pamayanan. Ating basahin, pananampalataya. Sino-sino sa inyo ang nananampalataya kasama ang inyong pamilya? Ano ang kahalagahan ng pananampalataya sa pamilya? Ang pagkatutong maging magalang sa pananampalataya ng iba ay mahalaga para sa ikabubuti ng pamayanan. Mahalagang malaman ang kahalagahan ng pananampalataya upang mapagtibay ang ugnayan sa Diyos. Pangklaseng gawain, picture analysis. Tingnan niyo ang mga larawan sa pisara na nagpapakita ng iba't ibang paraan ng pananampalataya. Suriin at ipaliwanag kung ano ang ipinapakita sa bawat litrato. Ipaliwanag kung anong ipinapakita sa bawat litrato at bakit ito mahalaga. Pagkatapos, magbahagi ng mga paraan kung paano nyo mapapanatili ang pagiging makadiyos. Sa ilan, may mga taong nasa loob ng simbahang Katoliko. Sa iba naman, may mga taong nasa loob ng moske. Mayroon ding mga taong nasa kanilang tahanan at mataimtim na nananalangin. Mahalaga ang paggalang sa iba't ibang relihiyon. Mahalaga na simulang matutong maging maalam sa iba't ibang pananampalataya sa murang edad. Mahalagang maipahayag na inyong nakikilala ang mga gawain ng relihiyon o paniniwala sa kinabibilangang pamayanan. Gawain bilang isa. Kung ikaw ay nakakita ng mga kabataan na tinatawanan at inaasar ang kanilang kaklase na nakasuot ng hijab, ano ang gagawin mo? Kung ikaw ay may nakasalamuha na bagong miyembro ng pamayanan na naiiba ang kanyang kasuotan at gawi, paano mo siya sisimulang kausapin? Kung ikaw ay nangangailangan ng gabay patungkol sa iyong pananampalataya, saan ka maaaring humingi ng tulong? Bakit mahalaga na maging malay sa mga iba't ibang uri ng pananampalataya? Ano ang iyong gampanin sa pamayanan upang makatulong sa adhikain na ito? Ano ang gampanin ng inyong magulang at pamilya sa inyong pamayanan upang makatulong sa adhikain na ito? Ang pagkilala sa iba't ibang uri ng pananampalataya ay gawain ng magalang na mamamayan. Pagkilala sa pananampalataya ng pamayanan. Maglista sa inyong kwaderno ng 3 uri ng pananampalataya o relihiyon na iyong ipinangangakong igagalang. Halimbawa, Islam, Katoliko, Protestante. Ano ang iyong nararamdaman kapag nakikita mo na iginagalang ng bawat isa ang pananampalataya sa pamayanan?
Batay sa naging talakayan, ano ang nakikita mong paraan para mahikayat na maging mas malapit sa Diyos ang iyong mga kapwa mag-aaral? Nangangako ka bang laging maging magalang sa mga pananampalataya? Makinig ng mabuti sa mga pangungusap. Iguhit ang puso sa tabi ng numero kung ang pahayag ay nagpapakita ng pagiging malapit sa Diyos. Biyak na puso naman kung hindi. Si Yasha ay naiinip kung kailangan niyang magdasal bago kumain. Si Aiza ay tumatahimik kapag nananalangin ang kanyang kaklase. Si Rance ay tumitigil sa paglalakad kapag oras ng dasal at naririnig niya ito mula sa sound system. Narito ang mga tamang kasagutan. Dahil naipakita niyo ang inyong natutunan, gagawa kayo ngayon ng tula na makahihikayat maging mas malapit sa Diyos ang inyong mga kapwa mag-aaral. Sa makulay na papel, isulat ang iyong tula. Gamitan ito ng mga pangkulay at pangdisenyo. Maging malikhain. Para sa ikalawang araw. Ito ay larawan ng grupo ng mga Muslim na nananalangin. Ano ang kanilang ginagawa sa larawan? Ito ba ay nagpapakita ng pagiging malapit sa Diyos? Sa araw na ito, kayo ay inaasahan na maipapahayag na ang pagkikibahagi sa mga gawain ng relihiyon o paniniwala sa kinabibilangang pamayanan ay nakapagpapatibay ng ugnayan sa Diyos. Maglaro tayo. Makinig sa musika habang umiikot kayo sa mga upuang nakaayos ng pabilog. Kapag tumigil ang musika, agad kayong uupo. Kung ikaw ang walang mauupuan, magbigay ka ng isang gawain ng relihiyon o paniniwala na isinasagawa sa inyong pamayanan. Narito ang maaaring maging kasagutan. Pagluluhod habang nagdarasal. Pagpikit kung nananampalataya. Pagtulong sa nangangailangan. Ang pananampalataya ng bawat isa. Sa aming barangay, may iba't ibang uri ng pananampalataya at relihiyon. Ang bawat isa sa kanila ay naiiba, ngunit lahat ay patungo o nagtuturo ng kabutihan. Dahil rito, ang bawat isa sa kanila ay nararapat na igalang at pahalagahan. Ano-ano pa ang iba't ibang paraan ng paggalang sa mga pananampalataya at relihiyon? Sumasang-ayon ka ba na mahalaga ang bawat pananampalataya at relihiyon? Bakit? Tandaan, mahalagang igalang ang bawat relihiyon sa mundo. Kailangang gampanan ng lahat ang kanilang tungkulin bilang miyembro ng pamayanan na bigyang galang ang bawat pananampalataya. Maraming paraan kung paano ito gawin. Ito ang mga sumusunod na paraan. Pagiging tahimik kung may nananampalataya. Pagiging maingat upang hindi maging bastos ang kilos o salita. Pagiging malay sa kanilang mga espiritual na gawain. Kung ang bawat tao ay magalang sa bawat relihiyon, paniguradong mas mapagyayabong at mapananatili ang kabutihan sa ating pamayanan. Lagyan ng masayang mukha ang patlang kung ito ay nagpapakita ng mabuting pananampalataya. Malungkot na mukha naman kung hindi. Pagtawa sa mga mag-aaral na naghuhugas ng kamay at paa bago manampalataya. Hindi pagkakaroon ng pake kung oras ng pananampalataya ng iba. Pagkikilahok sa mga adhikaing makabubuti sa pamayanan. Narito ang mga tamang kasagutan. Batay sa mga ipinakitang sitwasyon, alin ang sa tingin mong mahalagang pagtuunan ng pansin ng mga lider ng pamayanan para sa ikabubuti ng lahat? Ano ang sa tingin mong maaari mong gawin upang mas maging malay ang nakararami sa iba't ibang relihiyon? May nais ka bang ibahagi sa klase tungkol sa pananampalataya? Bilugan ang akpang salita na nasa loob ng panaklong.
Ang pananampalataya ay iisa na iiba para sa lahat. Ang mga tao sa pamayanan ay may karapatang magdasal, manggulo. Ang mga mamamayan na nananampalataya ay dapat gumagawa ng ikabubuti, ikasasama ng nakararami. Narito ang mga tamang kasagutan. Dahil naipakita nyo ang inyong kaalaman, gumuhit ng simbolo ng pananampalataya upang maging paalala sa inyong sarili na mahalagang maging malapit sa Diyos. Kumuha ng makulay na papel, gumuhit ng sariling imahe o simbolo ng pananampalataya. Naway magsilbing paalala ang inyong mga guhit na laging maging mabuti para sa pamayanan sa tulong ng inyong mga pananampalataya. Para sa ikatlong araw, gawain ng relihiyon o paniniwala sa kinabibilangang pamayanan. Naaalala ba ninyo ang mga gawain ng relihiyon o paniniwala sa kinabibilangang pamayanan? Alam ba ninyo na ito ay mahalagang inyong malaman sa murang edad dahil makatutulong ito sa paghubog sa inyong pagtanda? Hahatiin ng klase sa mga grupo para maglaro ng crossword puzzle. Puzzle na mga paraan ng pagkikibahagi sa mga gawain ng relihiyon. Narito ang mga tamang kasagutan: pagtulong, pagkikiisa, paggalang, pagtayo, pagtahimik. Sa araw na ito, kayo ay inaasahan na maipaliliwanag na ang pagkikibahagi sa mga gawain ng relihiyon o paniniwala sa kinabibilangang pamayanan ay nakapagpapatibay ng ugnayan sa Diyos. Jumbled word. Sa inyong kwaderno, isulat ang tamang sagot sa mga jumbled word na makikita sa pisara. Narito ang mga tamang kasagutan: Islam, Muslim, Katoliko, Protestante, Kristiyano. Handa ba kayong matuto ng iba't ibang relihiyon para mas maintindihan sila? Nais ba ninyong mapabuti ang inyong pamayanan sa tulong ng pananampalataya? Paano mapapalapit ang mga kabataan sa pananampalataya? Lagyan ng bituin ng patlang kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagpapatibay ng ugnayan sa Diyos. Malungkot na mukha naman kung hindi. Ayaw na ayaw tumahimik ni Lorenzo kapag nagdarasal ang mga kaklase niya. Sina Melissa at Melchor ay magkapatid na madalas bumisita sa kapilya para magdasal. Laging namimigay si Leo sa mga taong grasa ng pagkain o kaunting tulong dahil ito ang turo ng kanyang relihiyon. Narito ang mga susing sagot. Gagawin rin ba ninyo ang mabubuting sitwasyong nabanggit? Bakit importante ang paggamit sa pananampalataya para makatulong sa iba? Pagmasdan ng larawan. Ito ay larawan ng isang pamayanan na nagpoprosesyon. Ano ang nasa larawan? Mahalaga ba ang nasa larawan bilang pagkikibahagi sa mga gawain ng relihiyon o paniniwala sa kinabibilangang pamayanan? Ano pa ang ibang mga pamamaraan ng pagkikibahagi sa mga gawain ng relihiyon o paniniwala sa kinabibilangang pamayanan? Basahin at pag-isipang mabuti ang bawat sitwasyon. Isulat sa inyong kwaderno ang tama o mali. Kinakaibigan ni Rico ang mga Muslim sa kanilang klase. Inaasar ni Baron ang mga kaklase niyang nakasuot ng hijab. Masaya si Pamela na ang mga kaklase niya ay mula sa iba't ibang kultura at pananampalataya dahil nakikita niya ang ganda ng kanilang mga gawi at tradisyon. Narito ang mga tamang kasagutan. Bakit mahalaga ang pagkikibahagi sa mga gawain ng relihiyon o paniniwala sa kinabibilangang pamayanan? Ano ang nagiging bunga nito?
Makinig ng mabuti sa mga pangungusap. Isulat ang check sa tabi ng numero kung ang pahayag ay nagpapakita ng pagiging relihiyoso o malapit sa pananampalataya. X naman kung hindi. Si Inday ay madasalin. Nagdarasal siya tuwing bago kumain. Si Tristan ay nagsisimba, ngunit galit sa mga batang kalye. Si Oscar ay matulungin dahil ito ang natutunan niya sa kanilang simbahan. Narito ang mga tamang kasagutan. Dahil naipakita niyo ang tamang sagot, kayo ay may takdang aralin. Pag-uwi sa inyong tahanan, tanungin ang inyong pamilya kung paano kayo nakikibahagi sa mga gawain ng relihiyon o paniniwala sa kinabibilangang pamayanan. Isulat ang sagot ng iyong pamilya sa iyong kwaderno. Naway magsilbing paalala ang inyong isinulat na para sa ikabubuti ng ating pamayanan, kailangan nating isagawa ang mga natutunan sa ating mabuting pananampalataya. Para sa ika-4 na araw. Panoorin sa YouTube ang Superbook The Salvation Poem, Official Music Video Tagalog. Narito ang YouTube link. Paano ka makapagsasanay makibahagi sa mga gawain ng relihiyon o paniniwala sa kinabibilangang pamayanan na nakapagpapatibay ng ugnayan sa Diyos? Ano ang mga angkop na kilos para maisagawa ito? Sa araw na ito, kailangan nating maipakita ang pananampalataya sa pamamagitan ng pagtugon sa pangangailangan ng gawain ng relihiyon o paniniwala sa kinabibilangang pamayanan. Naaalala ba ninyo ang guhit na inyong ginawa noong nakaraang araw? Handa ka bang sundin laging alalahanin ang simbolo ng inyong pananampalataya? Bilang isang mag-aaral, handa ka bang maging aktibo sa iyong pananampalataya kahit sa paaralan? Ano sa tingin mo ang dapat pang pagtuunan ng pansin ng pamayanan upang mapagtibay ang ugnayan sa Diyos ng bawat isa? Ang pananampalataya ay naipakikita sa pamamagitan ng pagtugon sa pangangailangan ng gawain ng relihiyon o paniniwala sa kinabibilangang pamayanan. Ang pagiging magalang ay pundasyon ng maayos na pananampalataya. Ang pagtataguyod ng kabutihan sa ating komunidad ay parte ng ating responsibilidad bilang relihiyoso. Makahihikayat ako sa aking kapwa-bata na mapagtibay ang ugnayan sa Diyos sa mga sumusunod na paraan. Tandaan, sa paaralan at tahanan natututunan maglinang ng pagiging relihiyoso o pagkakaroon ng malakas na pananampalataya. Maraming paraan kung paano mapagtibay ang pananampalataya. Ito ang mga sumusunod na paraan. Igalang ang bawat pananampalataya. Sanayin ang sarili na maging reflektibo sa mga gawain. Maging matulungin sa nangangailangan. Iwasan ang temptasyon at kasamaan. Pagtatanggol ng mga inaaping miyembro ng pamayanan dahil sa kanilang pananampalataya. Kung ang bawat Pilipino ay malakas ang pananampalataya, paniguradong mas magiging mabuti ang ating pamayanan. Gumawa ng talahanayan ng mga sitwasyon na nararanasan o ginagawa ng mga miyembro ng iyong pamayanan na nagpapakita at hindi nagpapakita ng pagiging makadiyos. Sundin ng panuto. Sa unang kolum, mga sitwasyon na nagpapakita na makadiyos ang miyembro ng pamayanan. Magbigay ng 2 hanggang 3 sitwasyon. Sa ikalawang kolum, mga sitwasyon na hindi nagpapakita ng makadiyos ang miyembro ng pamayanan. Magbigay ng 2 hanggang 3 sitwasyon. Sa ikatlong kolum, paano itatama ang nasa ikalawang kolum? Bakit mahalaga na maipakita na ang pananampalataya ay gabay sa pagtugon sa pangangailangan ng pamayanan?
Ano-ano ang mabuting dulot sa pamayanan kung nakikita ng lahat na tumutugon ng bawat isa sa nangangailangan? Makinig ng mabuti sa mga pangungusap. Isulat ang nakangiting mukha sa tabi ng numero kung ang pahayag ay nagpapakita ng pagtugon sa nangangailangan at malungkot na mukha naman kung hindi. Si Nika ay mapagbigay sa mga taong nakatira sa kalsada. Si Jacob ay magalang sa lahat ng tao kahit ano pang kinatatayuan nila. Ang pamilya ni Mariel ay kilala bilang mapagbigay kung kailangan ng donasyon sa pamayanan. Narito ang mga tamang kasagutan. Dahil naipakita nyo na alam nyo ang tamang sagot, tayo ngayon ay may takdang gawain. Gawin ang mga sumusunod pag uwi sa bahay. Tanungin ng magulang o kapatid kung ang pamilya nyo ay relihiyoso o malakas ang pananampalataya. Ilista ang mga gawain nyo bilang pamilya upang mapagtibay ang ugnayan sa Diyos. Maging handa dahil itatanong ito ng guro sa susunod na araw.